Ako, kumbaga sa ano, kaya nga po ako dumating ako sa point na nag-isip ako teka muna, ako ang mapipin down dito. Kayo nandyan, ako nasa labas, pero ako ang nakapirma. Magdi-deny kayo, ako ipit. Ba't nyo i-deny? Sasabihin nyo ngayon, hindi nyo alam. Diba? Dahil maiipit kayo, magagalit sa inyo si Director General Lasso. Como ba ang nandoon Bongbong Marcos na presidente ngayon, maiipit ako ang lalagay nyo rin sa alanganin? Abay, malaking kalokohan to, Your Honor. Kawawa naman po ako dyan. May pamilya rin po ako. Ako, yung pagkuha ko ng statement na yan, parte lamang po nung trabaho ko. Nagkataon, naging President Bongbong Marcos yan. Paano kung isang ordinaryong tao lang yan, di pin down yan? Dahil ngayon, Presidente, ngayon iwas pusoy. Ayoko ho sana na sabihin, kaya nga sinasabi ko rito, Your Honor, hinahayaan ko siyang magsalita. Hinahayaan ko. Alam mo, ang pinaka-culprit talaga nito kung sino nag-leak nito Kaya dapat gagawa tayo ng batas na papanagutin yung mga unauthorized people who are disclosing this classified information, classified documents unauthorizedly. Yan ang pero anyway, parang deadlock tayo PDEA wala yung dokumento niyan. Ikaw, meron. Pero, nakikita mo talaga din, may papel, di ba? Papel. Sino nakapirma ng papel na yon? Ako, Your Honor. Kaya nga po, Your Honor, kinasabi ko nga, teka muna. Sandali. Sige, sige. Pwede ma-flash dyan. Sabi niya, deny na lang namin. Huwag mo na niyo i-deny. Bakit kayo mag-deny? Nandito tayo para sa katotohanan. Yung nga, Your Honor, yun nga yung sinasabi i-flash nyo yung dalawang papel na yan. National Privacy Commission. Itong mga dokumento na ito, kalat naman ito sa buong social media, di ba? So, paano natin ito, anong treatment natin dito sa ganito mga papel? Can you advise us, please? Good afternoon, Mr. Chair. May I give an opening statement, sir? Yes, go ahead. Just make it brief and concise. Yes, sir. Thank you, Your Honor. So, Your Honor, thank you again, Your Honorable Chairperson, for inviting the National Privacy Commission to this hearing. On behalf of the Commission, we reiterate our full support of this investigation on the alleged PDEA leaks. These leaks of the supposed PDEA documents raise serious concern on data privacy, potentially compromising sensitive personal data. It underscores the importance of the adherence of persons to data privacy laws, or rather the Data Privacy Act, and the implementation of appropriate and reasonable security measures to protect these data. And also, the importance of conducting investigations to hold the persons responsible for unauthorized disclosures to be held accountable. That said, Your Honor, the Commission will submit its position paper, Your Honor, within the week. Now, as to anong kaso na yes, sir. nilalabag nila? Anong batas nilalabag nila? With this, sir, based on what is shown on the screen, sir, this can be considered as sensitive personal information, which is this relates to information involved in an investigation, and under the Data Privacy Act, this is considered as special sensitive personal information, and the disclosure of this may result into prosecution for unauthorized disclosure. But also, Honorable Chair, this can also be
penalized under unauthorized processing, especially to the person who actually leaked the data. Or whoever else, not only the person who leaked it, but the continuous sharing, let's say an ordinary person who would use the picture and spread it across social media can also be potentially prosecuted for that violation. So meaning, makakasuhan din si Marlica nito. Siya man nagpalabas ito sa media. It may be, Your Honor, the case, depending on the circumstances, Your Honor. Ang dami nang madadamay dito sa kaso na ito. Anyway, pwede ba yung itong isa pre-operation report, yung isa authority to operate, tanungin ko lang yung PDEA, buhay pa ba itong Mazda 3 na black? Saan yung plate number niyan? Your Honor, kotse ko po yan. Kotse mo? Ako na po mag-guide sa inyo. Yan po yan po yan, yung telephone number ko po yan, Sun Cellular po yan. Okay. Itong Toyota Vios, kanino sakyan ito? Kanino sakyan yan? Sino makasagot? Sir, Yes, sir. yung Mazda kay Morales yan. Morales. Yung Avanza kay Director Francia. Yung Francia. Crosswind sa PIDEA. Yung Toyota Vios, sir, hindi namin alam. Hindi property ng PIDEA yan. Okay. Thank you, sir. So you confirm na organic vehicle ninyo itong ng PDEA, yung Isuzu Crosswind, at personal ni Francia yung Avanza. Personal mo yan? Yes, Your Honor. Personal. So kung hindi ito totoo, paano lumabas yung papel na yan? Paano nakasulat yung mga details, specifics ng mga sasakyan? May color pa, oh. Black, silver, white. Kung hindi yan totoo, ano? Your Honor, ganito po yan. Doon po sa PIDEA, halos lahat po ng agent ay gumagawa po ng pre-operational report tsaka authority to operate. Okay. So halos lahat po kami, meron kaming soft copy niyan. Halimbawa po, ako'y gagawa po niyan. May soft copy po ako. Pwede po na hindi ko na baguhin yung dating nakasulat. Minsan po dyan, madaming sasakyan. Tatanggalin ko lang po yung iba. Minsan pwede na pong hindi ko tanggalin. So kahit po sino sa amin, lahat po ng mga ahente, meron pong format na ganyan at pwedeng dahil sa mga lumang file, pwede pong yan po yung ilagay. So you're alluding before this committee na ito ay pwedeng naka-soft copy na pwedeng i-print lang anytime ng sinong may access nitong mga papel na ito? Yung Pwede. ibig mo sabihin? Opo, Your Honor. Pwede yung officer on case na may hawak ng kaso na yan? In this case, Jonathan Morales, may hawak siyang soft copy at pwede niyang i-print anytime at i-distribute kung gusto niyo i-distribute? Ang sinasabi ko po, kung sino po yung may hawak ng ganong file na soft copy, pwede niya pong kopyahin, pwede niyang baguhin, at pwede niyang i-print, pwede niyang ibigay sa iba. Ganun po. Pero in this case, ako, basic lang, tingnan niyo yung papel na ito. Sa taas may nakasulat confidential. Di ba? Sa letter C at saka sa letter A, ano nakikita ninyo? Bilog. Di ba may bilog? Bilog. Di ba? Yan ay butas ng panser. So, ibig sabihin, itong papel na ito, galing ito nakapile na may panser at pinutukapi. So meaning, ito ay lumang dokumento na, kasi nakita may butas, Aalangan naman pati yung butas. Gagawin ng AI yan, yung artificial intelligence na kuha niyan. Igagawa ng butas na ganyan para
lalabas na authentic. Basic lang, basic. Tayo lahat, lumang pulis tayo. Di ba? Klaro man yan na dokumento talaga yan, na may butas, sinirox lang, kaya makita niyo yung bilog nandyan andyan. Your Honor. Basic. Your Honor, Mr. Chairman. Yan po mga dokumento na yan, ako po ang gumawa. Nandun po yan sa PIDEA. No question about Hindi that. po sa AI. You've been claiming that. Walang Yes, sir. problema. Alam ko yun. Inamin mo lang na ikaw Yes, gumawa eh. Ikaw ang pumirma. Ang akin lang, ako lang, I'm trying to be objective here. I don't think yung AI makaproduce ng ganong klaseng kopya na may butas pa, pati yung butas na copy sa Xerox. I'm not sure kung kayang gawin yan, kung ito invented lang ito na papel. But anyway, since nag-claim ang PDEA now, non-existent itong papel na ito as far as their office is concerned. We are taking your word seriously here, sir, na wala ito dyan. Kasi kung nandyan ito sa opisina niyo, pangangalaga niyo, napakalaking pananagutan ng opisina niyo, dahil ito siguro nga, confidential lang nakalagay nito. Dahil yung involved na mga tao ay noon, siguro nasa mababa pa lang silang classification. Pero ngayon na ang involved ng mga tao ay presidente na ng Pilipinas, ay siguro top secret yan kung tutuusin ang classification yan. Kung ako mag